Matindi itong demand ha ni Pastor Apollo Kibuloy. Meron itong 17 commandments. Uy, mga kondisyones ka-coffee ni Pastor Apollo Kibuloy kung bakit dadalo siya sa pagdinig na yan ng Senado. Ang problema ka-coffee dito sa mga kondisyones na ito medyo mabibigat itong mga kondisyones na ito na sa tingin ko hindi papatulan ng Senado, partikular po ng komite na nag-iimbestiga dito sa pangunguna ni Risa Ontiveros. Ayan, kung inyo nakikita ka-coffee sa balitang yan, narinig nyo na ba itong 17 conditions na to? Dahil pangarawang 10 commandments kakaiba itong mga kondisyones na ito. Sige, dito muna tayo sa politico.com ha. Daig pa ang 10 commandments. Private jet, 5-star hotel stay o accommodation ha, dapat sa 5-star hotel ha. Among Kibuloy's 17 demands to Senate. Antindi, syempre, anak ka ng Diyos, di ba? The appointed son of God, syempre, dapat all the best ang ibigay. Yan ang kanyang request ka-coffee, no? Ganyan ka-importante itong si Kibuloy para sa kanyang kampo. Kaya ito yung mga kondisyones na sinet nila dito. Iba talaga pag mayaman at influential, no? Kasi pagtatanggol ka pa ng mga senador, Robin Padilla, Yan Bongo, ayaw maaresto itong mga to, At si Cynthia Villar, Amy Marcos, yan, ayaw nila maaresto itong si Kibuloy. Very influential itong si Kibuloy. Embattled religious leader Apollo Kibuloy is willing to attend the Senate investigation on his alleged abuses if he is provided with, among others, a private jet and 5-star accommodation. O yun naman pala, willing naman pala ka-coffee na dumalo ng hearing ng Senado. Pero ito yung mga kondisyon. Si Senator Risa Ontiveros itong Monday, actually nashock siya dito shared the demands that Kibuloy made to the Senate Committee on Women in exchange for appearing in its probe. The panel which Ontiveros leads has issued a subpoena for Kibuloy to attend the investigation. Ang sinasabi dito ni Ontiveros, first time ko makarinig ng ganito, sa totoo lang ha. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. Kung ang 10 utos, 10 lang yan. Kakopi, ito 17 Ang masasabi ko lang dyan, bakit Senado ang mag-a-adjust sa kanya? Sabi ni Ontiveros sa isang press conference. Oo naman, hindi lalong tinawanan ng Senado kung susundin itong mga kahilingan ito ni Kibuloy. Reading a list, the senator said Kibuloy demanded for a private jet ride to the Senate, from his current location, with the aircraft being parked at the Ninoy Aquino International Airport. Grabe itong mga demand dito The pastor who founded the Kingdom of Jesus Christ Church also wants his bill prepared according to his dietary requirements. So ito yung mga pwede lang. Ito yung mga hindi bawal. Nagre-request din po siya ng 5-star accommodation para po sa kanya at sa kanyang mga kasama. Kung napakarami siyang kasama, good luck, no? Gagastos pa ang gobyerno ng malaki dito. Pero kung nasa bilangguan, hindi niya ma-experience ito mga to. Kung sa Amerika, no? Ontiveros, however, said the Senate will not grant any of Kibuloy's requests. The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy, even if you are, as you say, a self-appointed son of God, sabi po ni Senator Risa Ontiveros. Ano ba yung mga request ka-coffee ni Kibuloy dito? Sige, isa-isahin natin itong 17 na ito. Medyo marami-rami ito ka-coffee, itong mga request ni Pastor 17. Actually, nang-aasar lang siya dito, ka-coffee. Hindi naman talaga siya a-attend dyan So, kumbaga, next to impossible ito. Total, hindi naman ako a-attend dyan. Hindi inis na lang ako dyan. Ito, nangiinis lang yan, itong 17 conditions na ito para dumalo siya. Napakarami nito Sino yung TNG na senador na tutupad dito sa mga request na ito? Number 1, request niya, unmask and show the full faces of witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Yan. Kung sino daw po yung mga witness na nagsasabi ng mga statement against Kibuloy, wag daw po magtago sa mga mask. Pero bakit siya? Audio lang. Anyway, reveal witnesses' true name and identity with recent valid photo IDs. Reveal the identity and real name with photo ID of your scriptwriters. Ibig sabihin, invento lang ka-coffee. Ito mga ginagawa ni Risa Ontiveros kasi may scriptwriter daw, no? You must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary lawyers. Ito pa lang, hindi na gagawin ng Senado yan, ni Risa Ontiveros. You must sign a notarized waiver of your immunity rights. Do not restrict my answer to any questions to a mere yes or no. Grabe.
Dinaig pa ang senador sa mga request na ito. No limit of time for me to ask or answer questions. Ayan, kung hanggang kaya yung gusto niya magsalita ng 10 oras, 24 na oras ang magsasalita, hindi siya pwedeng pigilin. I retain my right to only answer questions that are necessary under my discretion. Ayun din, pwede siyang pumili ng tanong. I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair, Risa Ontiveros. Never mangyayari yan. Kasi Senado na nag-iimbestiga. Bakit lalabas dito? Magko-cross-examine si Kibuloy. You must reveal the real amount you paid to these witnesses, whether by way of cash, ATM, credit cash, credit card, GCash, etc. It must be attested and signed by your witnesses, including sources of funds, whether personal or government-related funds. So, grabe yung assumption na rin dito ni Kibuloy. Provide an authorized letter of assurance signed by you and the Senate President that there is no collusion between you and the Senate leadership with the U.S. government, FBI, CIA, U.S. Embassy, State Department security officer from Marcos government to illegally arrest me through provisionary or extraordinary rendition that includes kidnapping and assassination with assurance and written form that your invitation for me to attend the hearing is not a trick to trap me to execute with 2 corresponding reward of $2 million and that I am able to go back to Davao City without harm. Imposible mangyari. Itong request na ito ni Kibuloy. You must allow my 50 security personnel, including a number of police and AFP officers, to attend the hearing and secure my perimeter. Wow. You must allow me to bring my own witnesses to testify against your witnesses. No time limit. Grabe itong demand na ito, ha? It must be your own responsibility to secure safety clearance from ATO and CAAP for my private jet to take off and land from Davao International Airport to Manila Airport and vice versa, smoothly and without trouble, in compliance also of condition number 10 of this set of conditions. Grabing conditions ito. Dahil po ang presidente. Sabagay, appointed son of God eh. Siyempre, anak ng Diyos eh. All expenses incurred from the trip, including private jet flight back and forth with parking in the area, food according to my dietary requirements, and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. Grabe, ilang milyon ang gagastosin dito para dumalo siya dyan. These set conditions must be duly signed by the President of the Philippines and Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. Nakakataming kondisyon niya. Pipirmahan daw ito ng presidente. Joke lang ito, Kakopi. Huwag na natin ituloy kasi joke lang. Sabagay, dalawa na lang. Sige, tuloy na natin. Joke lang ito. Papipirma yung presidente. Ano ka? Sabagay, ano ka nga ng Diyos, you know? Send to me the written answer to this set of conditions 2 days before the rescheduled hearing with your signature. Failure to comply to this set of conditions forfeits your chance of my expository attendance. Thus rendering your Senate hearing a big joke of shameful charlatans and a shallow exposition of a bunch of idiotic parroting, mindless, pathological liars paid and taught by their deceiving, lying masters just to read a poorly prepared, typewritten narrative of grabing adjectives ito. Huwag na natin ituloy, Kakopi. Joke lang yan, Kakopi. Obvious naman na joke lang ito mga kondisyones na ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Nang iinis lang yan, Kakopi. At syempre, hindi naman papatulan yan ni ni Risa Ontiveros. At yun nga, right away, reject din naman talaga ni Risa Ontiveros itong mga request na ito ng pastor na appointed son of God. Kaya pala ganyan karami yung request niya. Australia, Dios, no, wow naman, ang bigat ni pastor, ha? Makapag-request. Grabe itong mga request na ito. Nakakalula talaga, no? Tama lang ginagawa ni FL na ipakita niya hindi siya kayang gawing TANG ni Sara Mau. Kapal ng mukha talaga ni Sara Mau, sabi ni Mercy Gelano. May aral itong si First Lady. Hindi niya magaganyan-ganyan yan eh. Laurentino Ramos, baka pagbigyan ni Bad Boy Robin. Pwede siguro. Pwede ang mag-shoulder dito si Robin Padilla. Pero sana personal money niya, no? Itong gastusin niya, chopper, private jet na yan, gasolina, 5-star hotel accommodation. Pwede. Si Robin Padilla ang sumagot. Pwede siguro. Rosemary Cadavos, kinapihan ni Sara si Kibuloy. Edwin Dimakulangan, pang 17 utos. Akin mga birthday. Pang 18 na yan. Kasi 17 na to. Sorry. 17 na yan. Pang 18 na yung request mo. So, Lieta Lingad, noon pang eleksyon, may saltik na yan. Sino yun?
Manu Mingote, hello po Sir Ka-Coffee. Gandang gabi po sa lahat. Happy viewing po sa inyo. Marisa Suba, good evening po. Watching from Italy. Hello sa inyo dyan, Ka-Coffee. Yan, Kibuloy for Senator, sabi ni Nico. Baka tumakbo pa kaya Ka-Coffee. Good luck kung manalo siya dyan. Dami niyang request, DBOBO ang Senator Ontiveros para patulan ang kalokohan niya. Warrant of arrest, ang katapat mo, peking pastor ka, sabi ni Brent Tobias. Ang problema, parang wala pa tayong balita dito sa arrest order na yan kasi kailangan pirmahan ng Senate President yan Sa tingin ko, bigo naman makakuha ng phone ng 8 signatures itong si Robin Padilla para ma-reverse itong desisyon na ito ng committee ni Senator Risa Ontiveros. No? Agree ka ba sa akin, Boss Ka-Coffee, na yung si Kibuloy may superiority complex? Hindi ko alam kung yun. Marami pa yan. 18 conditions. Hashtag 18 condition. Paalam Pilipinas, sabi ni Gardo Sap. Gemma Camarines, gandang gabi Ka-Coffee. Hello po sa inyo. Kay Ibo Quezon, mag-amang naliligaw ng landas. Baliktaran, pareho ugali. Yan, makasarili daw po yung mga yan. O sige, Ka-Coffee, yung mga nasa Facebook dyan na nakatutok sa atin ngayon, happy viewing po sa inyo Ka-Coffee. Baka di pa po kayo naka-follow o naka-like sa ating Facebook page. Pasuyin na lang po ha. Click lang po ng like or follow dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo, click lang po ng subscribe. Ange Domino, nasa Sydney ngayon, nakikinig sa atin. Hello po, kumusta po kayo dyan sa Sydney? Kay Jacinto Jack Villanueva, nakikinig din po sa atin. Kay Jackie Britos, of course, nasa Facebook. Kay Lucena Ballesteros, shoutout po sa inyo. Anselma Candaroma, happy viewing po sa inyo Ka-Coffee. Ha? Sa dami ng request sa kulungan din ang bagsak niya, sabi ni Manix Lorenzo Viernes. Yun ang problema dyan. Kung sa kulungan nga siya bumagsak, no, in the coming years, in the coming months, enjoy niya na Ka-Coffee itong kaya niyang, afford niya naman ni Kibuloy yan. Itong mga request niya, itong 70 na to, afford niya yan. Ayan, enjoy niya muna hanggang kaya niya pa. Kasi pag dumating yung punto na yan, wag naman sana. Siyempre, bahala lang sila dyan. Dumating, nadulas sa akin. Wag naman sana i-rendition, di ba? Para matikman niya yung buhay sa bilangguan. No? Tingnan natin, kung mapapatunayan na may kasalanan siya, dapat siyang palagutan yan, di ba? Explain niya yung kanyang sarili. Just Tandos Oridos. Yun, mas magaganda ang 5-star hotel doon. Flying GP. Okay, good evening sa iyo kay Theodore Agamit. You're so funny. AQ, appointed son of God. Appointed son of Satan pala, hindi God, no? Itself sa mga ginagawa mo, katunayan takot ka sa sarili mong multo. At anino, bakit ayaw mong humarap kung talagang wala kang kasalanan? Di talaga pupunta yan Ka-Coffee. Never attend dyan. Kaya ng joke lang yan. DJ Chef Arnel, hello Ka-Coffee. Shoutout mula dyan sa Quiet at kay Manny Vlog Idol Ka-Coffee. Watching from Hawaii. Happy viewing po sa inyo dyan. Anyway, kuha na ng kape Ka-Coffee at move on tayo sa ating next topic.